Akala ko noon, ang pinakamalaking regalo na maibibigay ko sa aking pamilya ay ang aking buong pagmamahal, ang aking ari-arian, ang bahay na ito sa Quezon City na nagkakahalaga ng milyon-milyong Philippine pesos. Pero mali ako. Ang nakita ko sa mga mensahe ng aking anak at manugang, nagplano silang ilibing ako ng buhay para sa pera. Ang bahay, ang lahat, gusto nilang bawiin. Pero ang hindi nila alam, hindi ako kasing hina ng iniisip nila. May naghihintay sa kanila. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Elena Reyes. 70% apos, 5 taong gulang na ako ngayon. Marami na akong napagdaanan sa buhay, mga pighati, mga kasiyahan, mga pagpapakasakit na inakala kong bahagi na ng aking kapalaran. Nasanay na ako sa katahimikan ng aking tahanan dito sa Quezon City, lalo na sa katahimikan ni Matt, ang aking 7 taong gulang na apo. 7 taon na siyang walang imik, isang tahimik na anino na gumagala sa aming bahay, isang misteryo na tinanggap ko na bilang bahagi ng kanyang kalagayan. Ang kanyang mga magulang, si Romel at Denise, ang aking anak at manugang, ay nagsabi na siya ay may matinding autism, isang kondisyon na nagdulot ng sakit at pagkabahala sa aming pamilya. Kaya naman, ganoon na lamang ang aking pagkabigla, ang aking pagkabagabag, nang bigla, sa isang hapon, ang aking apo na si Matt ay nagsalita. Noong araw na yon, may inihanda sina Romel at Denise bago sila umalis patungong Cebu City, isang cake na chocolate, paborito ko. Ang cake ay nagmukhang napakaganda, may makintab na icing at sariwang strawberry sa ibabaw, parang isang regalong nagtatago ng matamis na pagmamahal. Kinuha ko ang kutsilyo, handa na sanang hiwain at tikman ang regalo ng aking mga anak. Isang masarap na treat para sa isang nag-iisang lola, akala ko. Ngunit bago ko pa man magawa yon, narinig ko ang mahihinang yapak, mga maliliit ngunit determinadong yapak na papalapit. Paglingon ko, naroon si Matt. 7 taon na siyang nabubuhay ng tahimik, ang batang hindi kailanman tumingin ng diretsyo sa aking mga mata, ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagsasalita. At pagkatapos, siya ay nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw, buo, walang anumang bakas ng kahirapan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin, parang kidlat sa isang maliwanag na araw. Lola, Hugh. Ako si Ramon. 70% apos, 5 taong gulang na ako ngayon. Akala ko, sapat na ang maipalaki ko lang ng maayos ang aking anak at wala na akong pagsisisihan sa buhay. Ngunit isang araw, doon ko lang napagtanto, may mga bagay na, hindi porket ibinigay mo, ay babalik din sa'yo. Ang mga salitang iyon ni Matt, ang boses na umalingaw-ngaw sa aking kusina, ay parang bumiyak sa lahat ng aking inipon na alaala, pilit na ibinabalik sa akin ang nakaraan, ang mahabang paglalakbay ng isang amang buong buhay na nagmahal at nagpakasakit. Bago pa dumating ang lahat ng kapaitang ito, may isang bahagi ng aking buhay na puno ng pag-asa, ng pangarap, ng wagas na pagmamahal. Ito ang kwento ng isang ama, isang lolo, na buong pusong nagtiwala, nagbigay, at nagmahal. Nagsimula ang lahat sa aking asawa, si Elena. Siya ang aking Elena. 15 taon na ang nakalilipas mula nang bigla siyang mawala sa akin, sanhi ng atake sa puso. Isang gabi, payapa siyang natulog sa aking tabi, at kinabukasan, hindi na siya nagising. Iniwan niya akong nag-iisa, kasama ang aming nag-iisang anak, si Romel, na 20% apos, 20% apos, 5 taong gulang at malapit nang magtapos sa kolehiyo. Kami ni Elena, pinaghirapan namin ang lahat. Noong 3 taon pa lamang si Romel, binili namin ang bahay na ito sa Quezon City, isang 3 silid na tahanan na pinuno namin ng tawa at pangarap. Bawat sentimo, bawat piso, ay pawis at dugo namin ang puhunan. Hindi ko man lang inisip na ibenta ito pagkatapos mawala ni Elena, dahil ito ang aming pinagtulungan, ang simbolo ng aming pagmamahalan at ng mga pangarap namin para kay Romel. Sa loob ng 4 na dekada, ako ang naging haligi ng pamilyang ito. Hindi ko pinabayaan si Romel, bagkus ay lalo akong nagpakatatag. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa panaderya ni Aling Carmen, naggigisa ng tinapay mula alas 4 ng umaga, nagbebenta ng koncha at bulilo hanggang alas 2 ng hapon. Ginawa ko ang lahat para lang matapos ni Romel ang kanyang pag-aaral ng walang alalahanin. Binayaran ko ang bawat Philippine peso ng kanyang kurso sa sistema, bawat libro, bawat semestre, bawat kape na iniinom niya kasama ang kanyang mga kaibigan habang nag-aaral.
Sa totoo lang, nagbayad ako ng daan-daang libong Philippine pesos para sa lahat ng iyon. Hindi ko kailanman hiniling na magtrabaho siya, hindi ko kailanman pinilit na tulungan ako sa mga gastusin. Ang tanging gusto ko ay magkaroon ng aking anak ng mas magandang kinabukasan kaysa sa akin. Kaya nang makilala ni Romel si Denise, 6 na taon pagkatapos mawala si Elena, inakala ko na sa wakas ay natagpuan na ng aking binata ang kaligayahan. Maganda si Denise, edukada, at laging nakangiti kapag pumupunta sa bahay. Tinutulungan niya ako sa paghahanda ng mesa, tinatanong niya ako tungkol sa mga lumang recipe ng pamilya, at tinatawag niya akong _quote, Mama Elena _quote, sa isang malambing na tono na nagpadama sa akin ng pagmamahal. Ikinumpisal niya sa akin na lumaki siyang walang ina, na iniwan sila ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid noong bata pa sila, at laging pinapangarap na magkaroon ng isang tunay na pamilya. Niyayakap niya ako at sinasabing ako ang ina na hindi niya kailanman nagkaroon. Ako, bilang isang hangal, ay binuksan ang aking puso at ang mga pintuan ng aking bahay. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa St. Joseph Parish. Binayaran ko ang handaan para sa 80 katao. Binayaran ko ang damit pangkasal ni Denise, ang mga trays ng mga abay, ang musika, ang mga bulaklak, ang 3-tiered cake na may palaman na kajeta na gusto niya. Ginamit ko ang aking mga naipon sa loob ng 10 taon, humigit kumulang 100,000 Philippine pesos, at nang sabihin ni Romel na wala siyang pera para sa honeymoon, ibinenta ko ang mga alahas na ginto. Nagkakahalaga ng 50,000 Philippine pesos na ibinigay sa akin ni Elena sa aming ika-20 anibersaryo. Ibinigay ko sa kanila ang perang iyon. Nakita ko silang umalis patungong Boracay na may luha sa aking mga mata, masaya na nabigyan ko ang aking anak ng kasiyahang iyon. Niyakap ako ni Denise sa airport at bumulong sa aking tainga. _quote, salamat, Mama Elena. Hindi ko kailanman malilimutan ang lahat ng ginawa mo para sa amin, _quote, ang mga unang buwan ay naging maayos. Tuwing linggo, dumarating sila para kumain. Tinutulungan ako ni Romel sa pag-aayos ng bahay kapag may nasisira. Tumatawag si Denise sa telepono para lamang makipagkwentuhan. Lahat ng iyon, isang matamis na alaala ng isang panahon na inakala kong puno ng pagmamahal at paggalang. Ang mga unang buwan ay tila maganda, puno ng inaasahan. Ngunit nang mabuntis si Denise kay Matt, unti-unting nagbago ang lahat. Bigla, ang aking 3 silid na bahay sa Quezon City ay tila naging perpektong lugar para sa kanila upang manirahan. _quote, pansamantala lang po, Mama, _quote, sabi ni Romel. _quote, hanggang sa maipanganak ang sanggol at makapag-ayos kami ng kaunti. Alam niyo naman po na napakamahal ng upa at gusto naming mag-ipon para makabili ng sarili naming bahay, _quote, sumang-ayon ako ng walang pag-aalinlangan. Siya ang aking anak, ang aking apo na paparating. Masyado namang malaki ang bahay na ito para sa akin ng nag-iisa. Lumipat sila 1 linggo pagkatapos. Dinala nila ang lahat ng kanilang gamit, pinuno ang 2 sa 3 silid, at bigla, hindi na parang akin ang aking bahay. Si Denise ang nagsimulang mag-ayos ng kusina upang maging mas _quote, functional, _quote, sabi niya. Inilipat niya ang mga kasangkapan sa sala upang mas maraming liwanag ang pumasok. Pininturahan niya ang mga dingding ng magiging silid ni Matt ng isang maliwanag na kulay dilaw nang hindi man lang nagtatanong sa akin. Wala akong sinabi. Para sa aking apo. Lahat ng ito ay sulit kung lalaki ang aking apo na napapalibutan ng pagmamahal. Ipinanganak si Matt isang Martes ng Nobyembre, na may ulan at kulob na umaalingaw-ngaw sa buong lungsod. Naging komplikado ang panganganak. 18 oras si Denise sa labor. Ako, nanatili ako sa waiting area ng National Hospital, nagdarasal ng aking rosaryo, humihiling sa mahal na Birhen ng Guadalupe na protektahan ang aking manugang at apo. Nang sa wakas ay lumabas si Romel at sinabing lalaki ang anak, ngunit may mali, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Hindi umiiyak si Matt, hindi tumutugon sa mga stimulus tulad ng nararapat. Nagtest ang mga doktor ng paulit-ulit. Sinabi nila sa amin na kailangan naming maghintay, na masyado pang maaga para malaman kung may problema sa pag-unlad. Lumipas ang mga buwan at lumaki si Matt, ngunit may tiyak na mali. Hindi siya nagbabable tulad ng ibang mga sanggol, hindi siya lumilingon kapag tinatawag namin. Sa edad na 2, kung kailan dapat ay sinasabi na niya ang kanyang mga unang salita, nanatili siyang ganap na tahimik. Sinabi ng mga espesyalista na mayroon siyang matinding autism spectrum disorder, na marahil ay hindi siya kailanman magsasalita,
na kailangan niya ng mga therapy habang buhay, espesyal na atensyon, at walang katapusang pasensya. Umiyak si Denise sa loob ng ilang linggo. Nalugmok si Romel sa isang depresyon na nagpakulong sa kanya sa kanyang silid sa loob ng maraming oras. Ako ang naging responsable. Ako ang nagdadala kay Matt sa kanyang mga therapy 3 beses sa isang linggo. Ako ang bumabangon kasama niya sa madaling araw kapag hindi siya makatulog at binubugbog ang mga dingding. Ako ang nag-aral ng sign language upang subukang makipag-usap sa kanya, bagaman hindi siya kailanman tumugon. Tumigil ako sa pagtatrabaho sa panaderya dahil mayroong kailangang kasama si Matt sa lahat ng oras, at sinabi ni Denise na masyado siyang stress para gawin yon ng mag-isa. Ang aking pensyon ay halos hindi sapat para sa pagkain, ngunit si Romel at Denise ay halos walang ambag sa mga gastusin ng bahay. Kumikita siya ng maayos sa kanyang trabaho sa sistema. Alam ko dahil isang beses nakita ko ang resibo ng payroll na iniwan niya sa mesa. Kumikita siya ng mas malaki sa isang buwan kaysa sa kinita ko sa 6 na buwan sa panaderya, ngunit palagi siyang may mga dahilan. Masyadong mahal daw ang mga therapy ni Matt, kailangan nilang bayaran ang kotse, kailangan daw ni Denise ng bagong damit dahil ang pagiging ina ay nag-iwan sa kanya ng walang masuot, na mayroon silang utang sa kasal na binabayaran pa rin nila, mga utang mula sa isang kasal na halos bukong binayaran. Ngunit hindi ako nagreklamo. Nanatili akong tahimik at pinamahalaan ang aking pensyon hanggang ampersand apos, maaari, kumakain ng beans at tortillas para wala silang kakulangan. Ang bahay na pinaghirapan ko, ang bahay na pinagtrabahuhan ni Elena hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Ang bahay na binili namin noong 3 taon pa lamang si Romel at binayaran namin ng may dugo at luha. Ngayon, nasa pangalan ko, ngunit pakiramdam ko ay kanila na. Nananatili akong parang isang bisita sa sarili kong bahay. Hindi ako maaaring magbukas ng telebisyon pagkatapos ng 9:00 dahil sinabi ni Denise na hindi siya makatulog. Hindi ako maaaring tumanggap ng mga bisita dahil nakakaapekto raw kay Matt. Hindi ako maaaring magluto ng ilang sangkap dahil nagda-diet si Denise at ayaw niya ng anumang tukso sa bahay. Unti-unti akong lumiit, naging invisible, isang anino na naglilinis, nagluluto, nag-aalaga ng bata, at nawawala kapag gusto nilang mag-isa. Ngunit mahal ko ang aking apo. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang katahimikan, ng kanyang mga tantrums, ng mga gabing walang tulog, mahal ko ang batang iyon sa bawat hibla ng aking pagkatao. Kinakantahan ko siya ng mga kanta na kinakanta ko kay Romel noong sanggol pa siya. Inihahanda ko ang kanyang paboritong strawberry gelatin. Umupo ako kasama niya sa sahig sa loob ng ilang oras habang inaayos niya ang kanyang mga laruang kotse sa perpektong hanay. Hindi niya kailanman ako tiningnan sa mata. Hindi niya kailanman sinasagot ang aking boses, ngunit alam kong sa kanyang sariling paraan, mahal niya ako. Kailangan kong maniwala doon. Iyon lang ang nagpapanatili sa akin na nasa katinuan sa bahay na yon kung saan bawat araw ay lalo akong nagiging dayuhan. Kayo ba, mga kaibigan, mayroon bang nakaranas ng ganitong pagbabago sa sariling tahanan? Sa palagay ninyo, ano ang dapat kong ginawa noon? I-share ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento ay mahalaga sa akin, mga 1 taon na ang nakalilipas, nagsimula akong mapansin ang mga pagbabago kina Denise at Romel. Naging mas maalalahanin sila sa akin, ngunit sa isang paraan na hindi nararamdaman na totoo. Si Denise ay nagpipilit na ipaghanda ako ng tsaa sa hapon araw-araw. Si Romel naman, dinadalhan ako ng pandesal mula sa paborito kong panaderya tuwing Biyernes. Paulit-ulit nilang tinatanong kung kumusta ako, kung nagpatingin ako sa doktor, kung iniinom ko ang aking mga gamot para sa presyon. Sa simula, inakala ko na sa wakas ay pinahahalagahan na nila ang lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Napaka-inosente ko. Pagkatapos ay nagsimula ang mga karamdaman. Pagkatapos uminom ng tsaa na inihanda ni Denise ng may pagmamahal, sumasakit ang aking tiyan. Nahihilo ako. May pagduduwal na tumatagal ng ilang oras. Inakala ko na ito ay edad, na sa wakas ay binabayaran na ng aking katawan ang lahat ng taon ng mabigat na pagtatrabaho. Nagpatingin ako sa doktor at nagpa-blood test. Lahat ay lumabas na normal, tanging ang mga tipikal na sakit lamang ng isang babae sa aking edad. Sinabi ng doktor na bawasan ko ang stress, na magpahinga pa ako, na tila imposible sa aking sitwasyon. Ngunit ang mga karamdaman ay nagpatuloy, palagi pagkatapos ng mga pagkain na inihanda ni Denise, palagi pagkatapos ng tsaa sa hapon.
Minsan ay napakarami kong nasuka kaya kinailangan akong dalhin ni Romel sa National Hospital. Nanatili ako sa ilalim ng obserbasyon buong gabi. Sinabi ng mga doktor na tila food poisoning, ngunit hindi sila makasisiguro dahil matagal na mula nang ako ay kumain. Si Denise ay tila napakabahala. Nanatili siya sa akin sa ospital, hinawakan ang aking kamay, sinabi na magiging maayos ang lahat. Umiyak si Romel na sinasabing hindi niya ako maaaring mawala, na ako lang ang natitira sa kanya mula sa kanyang ama, na kailangan nila ako ng sobra. Nang bumalik ako sa bahay, iginiit ni Denise na personal akong alagaan. Naghahanda siya ng chicken soup, herbal teas, at fresh juices, at ako, bilang isang hangal, ay iniinom lahat ng may pasasalamat, iniisip na sa wakas ay tunay na minamahal ako ng aking manugang. Ngunit unti-unti, nagsimula akong mapansin. Kapag ako ang naghahanda ng aking sariling pagkain, o kumakain ng mga pagkain na nakabalot na ako mismo ang nagbubukas, hindi ako nagkakasakit. Isang maliit, malamig na pagdududa ang nagsimulang lumabas sa aking isipan, mayroong isang bagay na hindi normal na nangyayari. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sa sakit ng aking likod, kaya bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Halos hating gabi na. Madilim at tahimik ang bahay. Narinig ko ang mga boses mula sa silid ni Romel at Denise. Nakabukas ng bahagya ang pinto at may ilaw. Lumapit ako ng walang ingay. Hindi ko alam kung bakit. May isang bagay sa tono ng kanilang mga boses ang nagpaalerto sa akin. Quote, ilang buwan na at hindi pa rin siya namamatay. Quote, narinig kong sinabi ni Denise na may boses na puno ng pagkabigo na hindi ko pa kailanman narinig sa kanya. Quote, sigurado ka bang sapat ang dosis? Quote, ang aking puso ay tumigil sa isang segundo. Sumagot si Romel, quote, sabi ng lalaki mabagal pero sigurado, na magmumukhang natural na kamatayan. Kung bibigyan natin ng marami bigla, maghihinala sila, quote, hindi ko pinaniwalaan ang akala kong naririnig ko. Ang aking anak, mismong anak ko, ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa akin na parang nagsasalita lang ng panahon. Quote, pagod na akong maghintay, Romel, quote, patuloy ni Denise. Quote, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong Philippine pesos, at ang ipon niya, kasama pa ang pensyon ng tatay mo. Pwede nating ibenta lahat, lumipat sa Tagaytay gaya ng gusto natin, ilagay si Matt sa isang tunay na pribadong paaralan, hindi sa mga therapy ng gobyerno na walang silbi. Quote, tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking kamay upang hindi sumigaw. Naramdaman ko na rin. Paggising ko kinabukasan, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Bumaba ako para mag-almusal na parang walang nangyari. Nakita ko si Denise sa kusina, nakangiti, ang ngiti na ngayon ay nakikita ko na ng malinaw kung ano ito. Isang ngiti ng ahas. Quote, magandang umaga, Mama Elena. Kumusta po ang gising nyo? Inihanda ko po ang paborito ninyong chamomile tea na may pulot. Quote, kinuha ko ang tasa na iniaalok niya, naramdaman ko ang bigat nito sa aking mga kamay. Naisip ko, quote, tiyak, ang tasang ito ay may lason. Quote, umiti ako pabalik, nagpasalamat kay Denise, at pagkatapos ay palihim na itinapon ang tsaa sa lababo nang hindi niya nakikita, at pinuno ang tasa ng simpleng mainit na tubig mula sa gripo. Uminom ako sa harap niya nang siya ay bumalik at umasta na nasisiyahan. Quote, ang sarap ng tsaa mo ngayon, Denise. May iba ka bang inilagay? Quote, umiti siya ng may kasiyahan. Quote, pareho lang po iyan dati, Mama. Pero ginawa ko po ng may buong pagmamahal. Quote, tiyak, quote, naisip ko, quote, ng may buong pagmamahal at isang patak ng lason, quote. Nag-almusal ako ng tinapay na ako mismo ang bumili sa tindahan, hindi ang iniaalok ni Denise na ihanda para sa akin. Sinabi kong gusto ko lang ng simple. Sa mga sumunod na araw, bumuo ako ng isang sistema. Itinatapon ko ang anumang inumin na inihanda ni Denise kapag hindi siya nakatingin. Kumakain lang ako ng mga bagay na ako mismo ang nagluluto o mga nakabalot na pagkain na ako mismo ang nagbubukas. Nagsimula akong sabihin na inilagay ako ng doktor sa isang espesyal na dieta para sa presyon at maaari lang akong kumain ng ilang partikular na pagkain. Si Denise ay malinaw na nadismaya, ngunit wala siyang masabi nang hindi ipinapahiya ang kanyang sarili. Nagsimula akong obserbahan sila ng may ibang mga mata. Bawat kilos, bawat salita, bawat tingin sa pagitan nila ay mayroon na ngayong masamang kahulugan. Pinakinggan ko silang mag-usap ng mahina kapag inakala nilang tulog ako.
Inusisa ko ang basurahan at nakita ko ang isang maliit na bote na nakatago sa gitna ng mga basura na may label na pamatay daga. Maingat ko itong kinuha gamit ang isang plastic bag at itinago sa aking silid. Ebidensya. Kailangan ko ng mga ebidensya. Isang hapon, nakalimutan ni Romel ang kanyang cellphone sa mesa ng sala habang naliligo. Abala si Denise kay Matt. Kinuha ko ang telepono at salamat sa Diyos, napakakumpiyansa ng aking anak na wala itong password. Pumasok ako sa kanyang mga mensahe at ang nakita ko ay nagkumpirma ng lahat. Mga pag-uusap nila ni Denise kung saan pinag-uusapan nila ang pagpapabilis ng proseso. Mga mensahe sa isang hindi kilalang numero na nagtatanong tungkol sa produkto at inirerekomendang dosis. Isang lalaking nagbebenta ng pamatay daga at nagpayo sa kanila kung paano ito gamitin sa tao nang walang pagdududa. Mga litrato ng titulo ng aking bahay, mga quotation mula sa mga real estate agent para ibenta ang mga ari-arian. Naghanap pa nga sila ng mga bahay sa Tagaytay, sa mga pribadong subdivision na napakamahal. Nang may nanginginig na mga kamay, kinuhanan ko ng litrato ang lahat gamit ang sarili kong cellphone. Bawat mensahe, bawat larawan, bawat patunay ng kanilang pagtataksil. Pagkatapos ay binura ko ang history na chinek ko ang kanyang telepono at iniwan ito sa eksaktong lugar kung saan ko ito natagpuan. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na inakala kong aatakihin ako sa puso doon mismo, ngunit kinontrol ko ang aking sarili. Kailangan kong maging matalino, kailangan kong mag-isip ng malamig ang ulo. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, kinuha ko ang isang lumang kahon ng sapatos na itinago ko sa ilalim ng aking aparador. Sa loob nito ay ang lahat ng mahahalagang dokumento na naipon ko sa buong buhay ko. At doon, sa gitna ng mga lumang titulo at resibo, nakita ko ang aking hinahanap. Mas nagplano si Elena kaysa sa naalala ko. Mayroon kaming life insurance na nakapangalan sa akin na binayaran niya sa loob ng 20 taon bago siya mawala. Nagpatuloy akong nagbayad nito sa loob ng 15 taon gamit ang aking pensyon ng otomatiko, nang hindi man lang iniisip. Ang halaga ng siguro ay 2 milyong Philippine pesos. Hindi alam ni Romel ang tungkol sa sigurong ito. Hindi ko kailanman binanggit sa kanya dahil, sa totoo lang, ako mismo ay nakalimutan na ito hanggang ngayon. Ngunit mayroon pa. Ang aking ama, na namatay 10 taon na ang nakalilipas, ay nag-iwan sa akin ng isang lupain sa Palawan, sa bayan kung saan siya ipinanganak. Hindi ko kailanman ginawa ang anuman doon dahil malayo ito at dahil ang buong buhay ko ay narito sa Quezon City. Ngunit ang lupain na yon ay nagkakahalaga ng pera, malaking pera, dahil ang lugar ay naging isang destinasyon ng turista at ang mga lupain ay ibinebenta sa napakataas na presyo. Hindi rin alam ni Romel ang tungkol dito. Lalo na si Denise. Inakala nila na mayroon lang ako ng bahay na ito at marahil ay ilang maliliit na ipon. At pagkatapos ay naalala ko ang isa pa. 5 taon na ang nakalilipas, inalok ako ni Kumaring Norma na mamuhunan sa isang maliit na negosyo ng pagbebenta ng mga produkto ng kagandahan. Naglagay ako ng 50,000 Philippine pesos na naipon ko. Ang negosyo ay lumago ng husto na ngayon ay mayroon na silang 3 tindahan. Ipinapadala sa akin ni Norma ang aking bahagi ng kita bawat buwan sa isang hiwalay na bank account na binuksan ko para doon. Isang account na hindi alam ni Romel dahil binuksan ko ito pagkatapos niyang ikasal. Sa account na yon ay naipon ko ang halos 400,000 Philippine pesos sa loob ng 5 taon. Hindi ko kailanman ginalaw ang pera na yon dahil iniipon ko ito para sa isang emergency o para ibigay kay Matt kapag lumaki na siya para sa kanyang pag-aaral o paggamot. Gumawa ako ng mga pagtutuos ng gabing iyon, sa pagitan ng life insurance, ang lupain sa Palawan, ang aking bahagi sa negosyo kasama si Norma, ang bahay na talagang nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong Philippine pesos, at ang maliliit na ipon na nakakalat, mayroon akong kabuang ari-arian na halos 6 milyong Philippine pesos. Hindi ako milyonaryo, ngunit hindi rin ako ang matanda at walang magawa na inakala nila. At wala silang alam sa lahat ng ito, wala. Ang umaga pagkatapos ng gabi na yon, matapos marinig ang mga salitang humiwa sa aking kaluluwa, ay nagsimula sa isang desisyon na pilit kong pinanatili sa aking puso. Kailangan kong kumilos. Kaya naman, kinaumagahan, tinawagan ko si Atty. Alipio, ang matandang abogado na siyang tumulong kay Elena na bilhin ang bahay na ito noong matagal ng panahon. Nagkwento ako sa kanya ng buong nangyari, ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng mga mensahe, ikinuwento ko ang tungkol sa lason,
ang tungkol sa pagtataksil na bumiyak sa aking tiwala. Napakabigla ni Atty. Alipio. Quote, Lolo Ramon, quote, sabi niya, quote, ito ay napakaseryoso. Dapat tayong pumunta sa pulisya kaagad, quote, ngunit umiling ako. Quote, hindi pa, Atty. Alipio. Kailangan kong protektahan ang aking sarili ng legal muna, quote, maingat kaming nagtrabaho. Tinulungan niya akong gumawa ng isang bagong testamento, isang tunay na testamento, kung saan iniiwan ko ang lahat ng aking ari-arian sa isang foundation para sa mga batang may autism bilang pag-alaala kay Matt. Wala ni isang sentimo para kay Romel. Nagtatag din kami ng isang trust fund kung saan, sakaling mamatay ako sa isang kahina-hinalang paraan, isang otomatikong investigasyon ang ipag-uutos at ang lahat ng ebidensya na aking nakolekta ay ibibigay sa pulisya. Tinulungan din ako ni Atty. Alipio na pawalang bisa ang testamento na pinapirmahan sa akin ni Romel. Lumabas na may mga irregularidad sa legal na aspeto dahil wala akong independenteng payo ng pirmahan ko yon. Gumamit si Romel ng isang kaibigan niya na nagpanggap na notaryo, ngunit hindi naman rehistrado ng maayos. Ang kanilang kasakiman ang kanilang naging pagkakamali. Ang testamento na yon walang legal na bisa. Pagkatapos noon, pumunta ako sa bangko at inilipat ang lahat ng aking pera sa mga bagong account na binuksan ko sa ibang institusyon. Binago ko ang lahat ng aking beneficiaries. Kumuha ako ng isang safe deposit box kung saan itinago ko ang mga kopya ng lahat ng ebidensya kasama ang isang detalyadong sulat na nagpapaliwanag ng lahat ng aking natuklasan. Nagbigay ako ng isang kopya ng susi kay Atty. Alipio at isa pa kay Kumaring Norma, kasama ang mga instruksyon na kung may mangyari sa akin, buksan kaagad ang box at kontakin ang mga otoridad. Sa buong panahong ito, sa bahay, nanatili akong parehong lolo na masunurin at mapagtiwala. Patuloy kong itinatapon ang mga nalason at saan ng palihim. Patuloy kong iniiwasan ang pagkain na gawa ni Denise. Nagsimula akong gumaling ng pisikal mayong hindi na ako umiinom ng lason araw-araw. At napansin nila yon. Isang araw, tinanong ako ni Denise nang may peking pag-aalala sa boses, quote, Lolo Ramon, mukha po kayong bumubuti. Hindi na po ba sumasakit ang tiyan nyo? Quote, sinabi ko na napakabuti ng aking pakiramdam, na marahil ang mga gamot na ibinigay ng doktor ay sa wakas ay umapekto na. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata at nakaramdam ako ng malalim na kasiyahan. Narinig ko ang isa pa nilang pag-uusap sa gabi. Si Denise ay desperado. Quote, hindi ito gumagana, Romel. Mas lumalakas siya araw-araw sa halip na humina. Ano ang gagawin natin? Halos 2 taon na tayo sa ganito. Hindi ko na matiis na mabuhay sa bahay na ito na kasama siya, na kailangan pang magpanggap na mahal ko siya. Gusto kong sumuka tuwing kailangan kong yakapin siya, quote, pinakalma siya ni Romel. Quote, kailangan nating maging pasensyoso. Baka kailangan nating dagdagan ang dosis o humanap ng ibang paraan, quote, nagmungkahi si Denise ng isang bagay na nagpatayo ng aking balahibo. Quote, paano kung sadyain nating magkaroon ng aksidente? Napakalalim ng hagdanan na ito. Kung mahulog siya at mabasag ang leeg, walang maghihinala. Matanda na siya. Nangyayari ang mga ganitong bagay, quote, mula sa sandaling iyon, naging labis akong maingat sa hagdanan. Hindi ko kailanman ito binababa kapag madilim. Palagi kong hinahawakan ng mahigpit ang handrail. Sinusuri ko kung walang madulas sa mga baitang bago ako tumapak. Isang umaga, nakita ko ang langis na nakalagay sa unang 3 baitang. Nilinis ko ito gamit ang kitchen paper at inilagay sa isang selyadong bag higit pang ebidensya. Ang kanilang mga pagtatangka na patayin ako ay lalong lumalala. Kung naririnig pa ninyo ang aking kwento, tulungan niyo akong magkomento ng #apos, #apos, sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong pagdalo ay ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi, ang paglalakbay ng isang lola na natagpuan ang liwanag, natagpuan ang katarungan at natagpuan ang isang bagong buhay para sa kanyang sarili at para sa kanyang minamahal na apo. Dumating ang araw na tinawagan ako ni Romel. Sinabi niyang kailangan nilang pumunta ni Denise sa Cebu City. Agad akong naghinala, ngunit wala akong sinabi. Pumayag akong alagaan si Matt tulad ng dati. Quote, sa katapusan ng linggo lang po iyan, Lolo, quote, sabi ni Romel. Quote,
Aalis po kami ng Biyernes ng hapon at babalik ng Linggo ng gabi. Quote, nagdagdag si Denise nang may matamis na boses na ngayon ay nakakapukaw na lamang ng pagkasuklam sa aking tiyan. Quote, iniwan ko po ang inihandang pagkain sa refrigerator para hindi na po kayo magluto, Lolo Ramon. At meron po tayong chocolate cake sa kabinet. Ang paborito nyo. Regalo po iyan para pasalamatan kayo sa lahat ng ginagawa nyo para sa amin. Pero huwag po muna ninyo itong kainin hanggang ngayong gabi. Gusto ko po sana na i-enjoy nyo kapag tulog na si Matt at mayroon na po kayong sandali para sa inyong sarili. Quote. Dumating ang Biyernes. Pinanood ko silang mag-impake ng kanilang mga maleta nang may kapayapaan na ikinagulat ko sa aking sarili. Niyakap ko sila sa pintuan at binati ng magandang biyahe. Muling pinaalalahanan ako ni Denise tungkol sa cake. Quote, huwag ninyong kalimutan, Lolo. Kainin niyo po ang isang malaking piraso ngayong gabi. Deserve niyo po iyan, quote, tiningnan siya ni Romel nang may pagtatakip at idinagdag, quote, na po, Lolo. I-enjoy niyo po. Tawagan lang po ninyo kami kung may kailangan kayo, quote, umalis sila sa kanilang sasakyan at isinara ko ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa pasukan ng matagal, pinoproseso ang nangyari. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kabinet at kinuha ang pinag-uusapang cake. Napakaganda ng hitsura nito, nababalutan ng makintab na tsokolate na pinalamutyan ng sariwang strawberry. Ang perpektong cake, ang perpektong lason. Dinala ko ito sa kusina at inilagay sa mesa. Si Matt ay nasa sala, nakaupo sa sahig, inaayos ang kanyang mga laruang sasakyan sa perpektong hanay tulad ng dati. Hindi niya ako tiningnan kahit isang beses simula nang umalis ang kanyang mga magulang. Parang wala ako para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring pambihira, isang bagay na magbabago sa lahat. Lumapit ako sa cake na may kutsilyo, hindi para kainin, kundi para kumuha ng sample at ipasuri, nang marinig ko ang mga yapak sa likuran ko. Maliliit na yapak ngunit determinadong yapak. Lumingon ako at naroon si Matt, ang aking apo na hindi pa kailanman nagsalita ng isang salita sa 7 taon ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa pasukan ng kusina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, direktang tinitigan niya ako sa mata at pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig at nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw, perpektong binibigkas, nang walang anumang bakas ng kahirapan. Quote, Lola, huwag kang kumain ng cake na iniwan ni Mama. Sabi niya para sa ngayon apos, yan, quote, naparalisa ako na may kutsilyo pa rin sa aking kamay. Hindi kayang iproseso ng aking utak ang aking narinig. Nakakapagsalita si Matt. Nakapagsalita si Matt pagkatapos ng 7 taon ng ganap na katahimikan, ang aking apo ay nakapagbitaw ng isang kumpletong pangungusap at hindi lang anumang pangungusap, isang babala, isang kumpirmasyon na ang cake ay nalason at alam niya yon. Lumuhod ako sa harap niya na may luha na dumadaloy sa aking mukha. Quote, Matt, mahal ko, kaya mo bang magsalita? Palagi ka bang nakapagsasalita? Quote, tumango siya, hindi inaalis ang tingin sa aking mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, malungkot, tulad ng isang batang nakakita na ng napakarami. Quote, opo, Lola, pero hindi alam ni Mama at Papa. Kung nagsasalita ako, nagagalit sila. Sabi nila sinisira ko daw lahat. Na kung nagsasalita ako, hindi sila makakatanggap ng pera mula sa gobyerno para sa aking kapansanan. Na kung nagsasalita ako, wala na silang dahilan upang manirahan dito. Sinabi nila sa akin na kung magsasalita ako sa kahit sino, ikukulong nila ako sa isang madilim na silid magpakailanman. Quote, ang mundo ay tumigil sa sandaling iyon. Hindi lang nila ako sinusubukang patayin. Inabuso pa nila ang sarili nilang anak, pinilit itong magpanggap na may matinding kapansanan, tinakot, minanipula, lahat para sa pera, lahat para sa kanilang mga malulupit na plano. Nagpatuloy si Matt sa pagsasalita na parang ang mga salita na itinago niya sa loob ng 7 taon ay sa wakas ay nakahanap ng labasan. Quote, naririnig ko silang mag-usap sa gabi. Alam kong gusto ka nilang saktan, Lola. Kaya hindi ako kumakain ng anumang inihanda ni Mama para sa'yo. At kapag hindi ka kumakain ng tsaa, masaya ako dahil alam kong ligtas ka sa araw na yon. Narinig ko nang sinabi nila tungkol sa cake. Inilagay ni Mama ang maraming pinulbos na tableta. Nakita ko siyang ginawa iyon kagabi nang akala niya tulog ako, quote, niyakap ko ang aking apo ng buong lakas.
Ang matapang na batang ito na nagpanggap sa loob ng maraming taon upang protektahan ang kanyang sarili, na inaalagaan ako sa kanyang sariling paraan, sinusubukang panatilihin akong ligtas ng tahimik. Ampersand quote, hindi ka na kailangang matakot, mahal ko. Aayusin ni Lola ang lahat, ipinapangako ko. Ampersand quote, niyakap ako ni Matt pabalik at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ko na talagang nakikita niya ako, nakakakonekta sa akin. Ampersand quote, mahal kita, Lola. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Ginagamit lang ako ni Mama at Papa. Sabi nila, ako ang kanilang tiket para makakuha ng pera at hindi na gaanong magtrabaho. Ampersand quote, gumawa ako ng desisyon sa sandaling iyon. Tinawagan ko si Atty. Alipio at ikinuwento ang nangyari. Sinabi niya na tumawag ako sa pulisya kaagad na napakaseryoso na nito. Pagkatapos ay tinawagan ko si Kumaring Norma at hiniling na pumunta sa aking bahay kasama ang kanyang manugang, si Mario Flores, na isang social worker. Kailangan ko ng mga saksi sa lahat. Kailangan kong idokumento nila ang kalagayan ni Matt at ang kanyang testimonya. Nang dumating si Kumaring Norma kasama si Mario, kinausap din sila ni Matt. Ikinuwento niya ang lahat ng may nakakagulat na kalinawan para sa isang batang 7 taong gulang. Kung paano siya tinuruan ng kanyang mga magulang na umasta na parang hindi siya nakakaintindi ng anuman. Kung paano siya ikinukulong sa kanyang silid ng walang pagkain kapag sinubukan niyang magsalita. Kung paano siya sinasaktan ni Denise sa mga binti kung saan hindi makikita ang mga pasa. Kung paano siya sinisigawan ni Romel na bobo siya at ang tanging silbi niya ay makatanggap ng suporta mula sa gobyerno. Nire-record ni Mario ang lahat gamit ang kanyang cellphone sa pahintulot ni Matt. Hindi matatawarang ebidensya. Pagkatapos ay tinawagan namin ang pulisya. Nang dumating sila, ipinakita ko sa kanila ang lahat, ang mga litrato ng mga mensahe, ang bote ng pamatay-daga na aking itinago, ang mga sample ng langis sa hagdanan, at sa wakas ay ang cake. Maingat itong inilagay ng isang opisyal sa isang lalagyan upang ipadala para sa pagsusuri. Ibinigay din ni Matt ang kanyang testimonya nang may katapangan na bumiyak sa aking puso. Ang mga pulis ay kasing gulat ko. Isa sa kanila, isang mataas na commander na ang apelyido ay De La Cruz, ang nagsabi sa akin, ampersand quote, Lolo Ramon, ito ay napakaseryosong kaso. Tangkang pagpatay, pandaraya, pang-aabuso sa bata, panginikil. Mapupunta sa kulungan ang inyong mga anak ng matagal. Abangan natin, ampersand quote. Ang araw ay nagbigay daan sa gabi, at sa paglubog ng araw, tila mas bumibigat ang hangin sa aking tahanan. Nandoon na ang lahat. Si Commander De La Cruz, ang matandang commander ng pulisya, kasama ang kanyang mga tauhan, ay nasa sala. Si Mario Flores, ang social worker, ay kasama si Matt sa kabilang silid para protektahan ang aking apo mula sa nakababagabag na eksena na malapit nang mangyari. Ang lahat ay nakahanda. Ang aking puso ay kalmado, ngunit may isang malamig na apoy na naglalagablab sa loob ko. Isang apoy na matagal kong inipon mula sa bawat patak ng lason, sa bawat salita ng pagtataksil na aking narinig. Hindi na ako ang dating Lolo Ramon. Ang oras na ito ay hindi na para sa luha, kundi para sa katotohanan. 8:00 ng gabi ng linggo, eksakto. Ang ingay ng makina ng kotse ni Romel ay umalingaw mula sa labas, at pagkatapos ay ang tunog ng paghinto. Ilang sandali lang, at narinig ko ang kanilang mga boses, masaya, walang kamalay-malay. Ampersand quote, nandito na kami, Lolo, ampersand quote, sigaw ni Romel, ang boses niya ay puno pa rin ng kasiyahan mula sa kanilang biyahe. Pumasok sila sa bahay, magkasama, nakangiti, may dalang mga maleta. At pagkatapos, nakita nila ako, nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng 4 na unipormadong pulis. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay agad na nawala, napalitan ng pagkalito, pagkabigla, at unti-unting pagkasindak. Ampersand quote, ano ang nangyayari dito? Ampersand quote, tanong ni Romel, ang kanyang tingin ay lumipat sa akin at sa mga pulis. May gulat sa kanyang tinig. Lumakad si Commander De La Cruz sa unahan, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, puno ng otoridad na hindi matatawaran. Ampersand quote, Romel Reyes at Denise Reyes, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa tangkang pagpatay, pandaraya, at pang-aabuso sa bata. Ampersand quote, bumagsak ang maleta ni Denise sa sahig, ang mukha niya ay namutla. Ampersand quote, ano ang sinasabi ninyo? Mali ito. Hindi po totoo yan, ampersand quote, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. Lumingon si Romel sa akin,
ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, ng tulong, ng pagtatanggol. Ampersand quote, Lolo, ano ang ginawa mo? Ano ang sinabi mo sa kanila? Ampersand quote. Sa sandaling iyon, tumayo ako ng tuwid. Naramdaman ko ang isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako, isang lakas na nagmula sa lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil na aking pinagdaanan. Ampersand quote, sinabi ko sa kanila ang katotohanan, Romel. Sinabi ko sa kanila na ang sarili kong anak ay 2 taon nang sinusubukang patayin ako para makuha ang aking bahay at pera. Ipinakita ko sa kanila ang mga mensahe kung saan nyo plinano ang aking kamatayan. Ibinigay ko sa kanila ang bote ng lason na natagpuan ko sa basura. Ibinigay ko sa kanila ang cake na inihanda ni Denise ng buong pagmamahal, puno ng mga tableta at lason sa daga. Ampersand quote, si Denise ay umiling ng mabilis, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng galit at takot. Ampersand quote, iyan ay kasinungalingan. Ulyanin ka na, baliw na matanda. Romel, sabihin mo sa kanila na nawawala na sa sarili ang lolo mo, na puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Ampersand quote, ngunit si Romel, ang aking anak na minsang pinaglaanan ko ng lahat, ay nakatingin na ngayon sa mga posas na inilalabas ng pulis, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Ampersand quote, Lolo, pakiusap, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mahal ka namin. Lahat ng ginawa namin ay para sa iyo, para pangalagaan ka. Ampersand quote, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking lalamunan, malamig at walang kaluluwa. Ampersand quote, pangalagaan ako. Nilalason ako ng paunti-unti, naglalagay ng langis sa hagdanan para mahulog ako, nagpaplano ng aking libing habang ngumingiti sa aking harapan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ganyan ba ang pag-aalaga? Ampersand quote, inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga screenshot ng kanilang mga mensahe. Ampersand quote, mayroon ako ng lahat, Romel, bawat mensahe, bawat plano, bawat kasuklam-suklam na salita na sinabi niyo tungkol sa akin. Ampersand quote. Sinubukan ni Denise na tumakbo patungo sa pintuan, ngunit mabilis siyang hinarang ng isang pulis. Nagsimula siyang sumigaw ng hysterical. Ampersand quote, kasalanan mo ito, tanga kang matanda. Kung namatay ka na lang sana sa tamang oras, walang mangyayari sa lahat ng ito. Ikaw ay isang salot, isang hadlang. Galit ako sa iyo. Palagi kitang kinasusuklaman, ampersand quote, sa mga sigaw na iyon, sa kanyang galit na mukha, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang tunay na pagkatao. Kinapapan siya ni Commander de la Cruz habang patuloy siyang sumisigaw ng mga insulto. Sinubukan ni Romel ang huling paraan. Lumuhod siya sa harap ko, umiiyak, puno ng luha. Ampersand quote, Lolo, patawarin mo ako. Desperado ako. Pinipilit ako ni Denise. Kailangan namin ng pera para kay Matt, para sa kanyang mga therapy. Lahat ay para kay Matt, ampersand quote, at doon, sa sandaling iyon, ako ay gumanti ng huling, pinakamabigat na dagok. Ampersand quote, huwag mong banggitin ang aking apo, halimaw. Huwag mong subukang gamitin ang pangalan niya para ipagtanggol ang ginawa ninyo, ampersand quote, isang senyas lang ang ginawa ko, at si Mario ay bumaba kasama si Matt. Nang makita ni Romel at Denise ang kanilang anak na naglalakad ng normal, nang walang nanginginig na mga kamay, nang walang nawawalang tingin, sila ay namutla, parang mga rebulto. At nang buksan ni Matt ang kanyang bibig at nagsalita, nakita ko kung paano gumuho ang kanilang mundo. Ampersand quote, Papa, Mama, sinabi ko sa lahat ang totoo. Sinabi ko sa kanila na pinilit niyo akong magpanggap na hindi ako makapagsalita, na sinasaktan niyo ako at ikinukulong. Hindi na ako magsisinungaling, ampersand quote, sa mga salitang iyon, si Denise ay bumagsak, literal na nawalan ng malay doon mismo, bumagsak sa sahig habang nakaposas pa. Si Romel ay nanatiling nakaluhod, nakabuka ang bibig, walang masabi. Tinawagan ni Commander de la Cruz ang ambulansya para kay Denise at binasa ang kanilang mga karapatan sa Miranda. Dinala sila ngayong gabi. Pinanood ko kung paano isinakay ang aking anak at manugang sa mga patrol car. Siya ay sumisigaw na lahat ay kasinungalingan. Siya naman ay tahimik, nakayuko ang ulo. Napakaraming emosyon ang naramdaman ko ng sabay-sabay na hindi ko alam kung dapat akong umiyak, sumigaw, o tumawa. Sakit dahil ipinagkanulo ako ng aking anak sa pinakamasamang paraan na posible. Lunas dahil buhay pa ako at ligtas. Galit dahil sa lahat ng kanilang ginawa sa akin. At higit sa lahat ay isang napakalaking pagmamahal para sa matapang na apo na nagligtas ng aking buhay,
ang mga sumunod na araw ay parang isang ipo-ipo ng mga pangyayari, mga balita na mabilis kumalat, na nagtulak sa aming kwento sa mga pahayagan. Ampersand quote, anak at manugang, tinangkang lasunin ang 75 taong gulang na lolo para sa mana. Pinilit ang apo na magpanggap na may autism para sa benepisyo ng gobyerno, ampersand quote, ganoon ang mga headline. Ang mga reporter ay gustong makapanayam ako, ngunit tinanggihan ko ang lahat ng kanilang kahilingan. Hindi ko gusto ang kasikatan. Ang tanging gusto ko ay katarungan at kapayapaan. Kinumpirma ng forensic analysis na may abnormal akong antas ng iba ampersand apos, di ibang lason sa aking dugo, na naayon sa matagal ng pagkalason. Sinabi ng mga doktor na kung nagpatuloy pa ako sa pag-inom ng lason ng ilang linggo, marahil ay nagkaroon na ako ng multiple organ failure. Ilang araw na lamang ako bago mamatay. Si Matt ay sinuri ng isang grupo ng mga psychologist at neurologist. Kinumpirma nila na wala siyang anumang autism spectrum disorder. Siya ay isang ganap na normal at functional na bata na naging biktima ng sistematikong pang-aabuso at pinilit na mamuhay sa isang kasinungalingan. Kailangan niya ng therapy upang iproseso ang trauma, ngunit ang kanyang prognosis ay napakabuti. Si Romel at Denise ay formal na kinasuhan ng tangkang pagpatay na may kwalifikasyon, pandaraya laban sa mga institusyon ng gobyerno, matinding pang-aabuso sa bata, at pameke ng mga dokumento. Sinabi sa akin ng piskal na maaari silang maharap sa pagitan ng 20 hanggang 40 taon ng pagkakakulong kung mapapatunayang nagkasala. Sinubukan ng kanilang mga abogado na makipagnegosasyon, nag-aalok na umamin ng guilty sa mas mababang mga kaso kapalit ng mas mababang sentensya. Ngunit tumanggi ako. Gusto ko na harapin nila ang pinakamataas na kahihinatnan para sa kanilang ginawa. Sa panahon ng investigasyon, mas marami pang lumabas. Natuklasan na si Denise ay iligal na kumukuha ng mga benepisyo para sa kapansanan ni Matt sa loob ng 5 taon na umabot sa mahigit 300,000 Philippine pesos. Na si Romel ay kumuha ng mga pautang gamit ang aking bahay bilang collateral, nang wala akong kaalaman, pineke ang aking pirma, na ibinenta nila ang ilan sa aking mga kasangkapan at mahahalagang gamit na pag-aari ni Elena. Sinasabing ibinigay nila. Bawat araw, lumalabas ang isang bagong pagtataksil, isang bagong kasinungalingan. Nagsimula ang paglilitis 6 na buwan pagkatapos. Dumalo ako sa bawat pagdinig, nakaupo sa unang hilera, tinititigan sila ng diretsyo sa mata. Iniwasan ni Denise ang aking tingin, laging nakayuko ang ulo. Tinitignan ako ni Romel minsan nang may tila pagsisisi, ngunit huli na para doon. Kinailangan ni Matt na magbigay ng testimonya. Napakasakit makita siya sa stand na yon na may malinaw na boses na ikinukwento ang lahat ng pang-aabuso na kanyang naranasan. Ngunit ginawa niya yon nang may katapangan na nagpuno sa akin ng labis na pagmamalaki. Ipinresinta ang lahat ng ebidensya, ang mga mensahe, ang lason, ang mga pagsusuri sa dugo, ang nakamamatay na cake, ang mga testimonya ng mga doktor, ang mga recording ni Matt na nagsasalita, ang mga patunay ng pandaraya. Lahat ay naroon. Itim sa puti. Sinubukan ng depensa na ipagtanggol na may problema sa pag-isip si Denise, na si Romel ay minanipula niya, na ako ay nag-exaggerate, ngunit ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Ang hatol ay dumating pagkatapos lamang ng 3 oras ng deliberasyon ng hurado. Nagkasala sa lahat ng mga kaso. Nakita ko kung paano bumagsak si Denise na umiiyak nang basahin ang sentensya. 40 taon para sa kanya, 30% apos, 5 taon para kay Romel. Hindi sila makakalabas ng kulungan hanggang sa maging napakatanda na sila, kung mabubuhay pa sila ng ganoon katagal. Isang bahagi ng akin, ang bahagi na isa pa ring ama, ay nakaramdam ng kirot ng sakit. Ngunit ang bahagi ng akin na isang lalaking ipinagkanulo sa pinakawalang hiya na paraan na posible, ay nakaramdam na sa wakas ay naganap ang katarungan. Pagkatapos ng paglilitis, hiniling ko ang buong kustodiya kay Matt. Walang ibang kamag-anak ang nag-alok na alagaan siya. Sinabi ng mga kapatid ni Denise na ayaw nilang makialam sa eskandalo. Ang mga pinsan ni Romel ay naglaho nang malaman nilang walang mana na maaaring angkinin. Ako ang lahat ng mayroon si Matt at siya ang lahat ng kailangan ko. Sa tulong ni Atty. Alipio, nagtatag ako ng isang trust fund para kay Matt gamit ang bahagi ng pera mula sa aking lupain sa Palawan na nabenta ko ng 2 milyong Philippine pesos sa mga tourism developers. Ang pera na yon ay gagamitin lamang para sa kanyang edukasyon at kanyang kinabukasan. Inilista ko si Matt sa isang maliit at maginhawang pribadong paaralan,
kung saan alam nila ang kanyang kwento at nakatuon na tulungan siyang makapag-adjust. Sa simula ay mahirap para sa kanya ang makipag-socialize. Pagkatapos ng mga taon ng sapilitang paghihiwalay, ngunit unti-unti siyang nagsimulang magkaroon ng mga kaibigan. Ibinenta ko ang bahay kung saan nangyari ang lahat ng pagtataksil na yon. Hindi na ako makapanatili doon, kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng kasamaan na aking naging biktima. Bumili ako ng isang magandang 2-bedroom apartment sa Makati City, mas maliit, ngunit puno ng liwanag at may parke malapit doon, ang Ayala Triangle Gardens, kung saan makakalaro si Matt. Ito ay isang bagong simula para sa aming dalawa. Sa pera mula sa pagbebenta ng bahay at ang aking iba pang pinagkukunan, natuklasan ko na sobra-sobra ang aking pera upang mabuhay ng komportable sa nalalabi kong buhay at masiguro ang kinabukasan ni Matt. Tumigil ako sa pagbibilang ng bawat sentimo. Bumili ako ng bagong damit, dinala ko si Matt sa Disneyland, isang bagay na matagal ko nang pinapangarap gawin ngunit hindi ko kailanman nagawa dahil iniipon ko ang bawat sentimo para kay Romel. Nakita ko ang mukha ng kaligayahan ng aking apo nang makilala niya si Mickey Mouse at alam kong sulit ang bawat mahirap na sandali kung ito ang nagdala sa akin sa sandaling ito. Namukadkad si Matt sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala. Lumabas na mahusay siya sa matematika. Gustong-gusto niyang magbasa. Ginugugol niya ang mga libro na parang gusto niyang bawiin ang lahat ng nawalang oras. Sumali siya sa koponan ng football ng paaralan. Nagkaroon siya ng tunay na mga kaibigan, mga bata na nag-imbita sa kanya sa kanilang mga kaarawan at pumupunta sa bahay para maglaro ng video game. Ang makita siyang tumatawa, tumatakbo, maging isang normal na bata lamang, ay nagpagaling sa isang bagay sa loob ko na hindi ko man lang alam na sirang-sira. Isang araw, halos isang taon pagkatapos ng paglilitis, nagpadala si Romel ng sulat mula sa bilangguan. Sinasabi niyang pinagsisisihan niya na yon ang pinakamasamang pagkakamali sa kanyang buhay, na mahal niya ako at hindi kailanman talaga gustong saktan ako. Na si Denise ang nagkumbinsi sa kanya na siya ay mahina, na pakiusap ay patawarin ko siya, na pakiusap ay payagan ko siyang makita si Matt. Binasa ko ang sulat ng isang beses at itinapon sa basurahan. Ang ilang bagay ay hindi mapatawad. Ang ilang pagtataksil ay napakalalim na sirain ang mga ugnayan magpakailanman. Si Romel ay tumigil na maging anak ko sa araw na nagpasya siya na mas mahalaga ang pera kaysa sa kanyang ina. Sumulat din si Denise, ngunit ang kanyang sulat ay ibang-iba. Hindi siya humingi ng tawad, sinisisi niya ako sa lahat. Sinasabi niya na kung namatay ako sa tamang oras, walang mangyayari sa lahat ng ito. Nasinira ko ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang asawa, na kinuha ko ang kanyang anak. Ang sulat na yon ay itinago ko. Itinago ko upang ipaalala sa aking sarili na mayroong mga tunay na masasamang tao sa mundo at ako ay nagkaroon ng malas na buksan ang aking bahay at ang aking puso sa isa sa kanila. Unti-unti, nagsimula akong mamuhay para sa aking sarili sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Sumali ako sa isang book club kasama ang mga kababaihan sa aking edad. Kumuha ako ng klase sa sayaw folkloriko, isang bagay na matagal ko nang gustong gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng panahon. Nagkaroon ako ng tunay na mga kaibigan, hindi lamang mga kakilala. Mga kababaihan na pinahahalagahan ako kung sino ako, hindi sa kung ano ang maaari kong ibigay sa kanila. Ipinintura ko ang aking buhok ng isang kulay kahel na nagustuhan ko. Bumili ako ng komportableng ngunit magandang sapatos. Nagsimula akong gumamit muli ng makeup, isang bagay na itinigil ko ilang taon na ang nakalilipas. Bakit? Para saan? Ngayon ay ginagawa ko ito para sa aking sarili. Inimbitahan ako ni Kumaring Norma na magtrabaho kasama niya sa negosyo ng mga produkto ng kagandahan, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil alam kong gusto kong manatiling abala. Sumang-ayon ako, ngunit part-time lamang. Nagtatrabaho ako sa umaga, tinutulungan ang ibang kababaihan na maging maganda at maging maganda ang pakiramdam. Ang mga hapon ay inilalaan ko kay Matt, tinutulungan siya sa homework, pinakikinggan ang kanyang mga kwento sa araw, upang maging naroroon lamang tulad ng hindi ko kailanman nagawa para kay Romel. Dahil lagi akong nagtatrabaho upang bigyan siya ng material na bagay sa halip na oras. Nagsimulang tawagin ako ni Matt na ampersand quote, Mama ampersand quote, sa halip na ampersand quote, Lolo. Ampersand quote, sa simula ay nagulat ako, ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na may kahulugan iyon. Ako ang nagpalaki sa kanya, ang nag-alaga sa kanya, ang pumunta sa kanyang mga festival sa paaralan at pumirma sa kanyang mga report card.
Ako ang kanyang ina sa lahat ng bagay maliban sa biology. At siya ang anak na nararapat kong magkaroon, ang mapagmahal at nagpapasalamat na bata na nagpakita sa akin araw-araw na sulit ang patuloy na pamumuhay. Sa gabi, kapag tulog na si Matt, minsan ay umuupo ako sa balkonahe ng aming apartment na may isang tasa ng tunay na tsaa, walang lason, walang takot, at nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari. Naisip ko si Lolo Ramon ng 2 taon na ang nakakaraan. Ang taong iyon na naging napakaliit, napaka-invisible, na halos ganap na naglaho. Ang taong iyon na naniniwala na ang kanyang tanging halaga ay nasa kung ano ang maaari niyang ibigay sa iba, sa kung gaano siya kayang magpakasakit, sa kung gaano siya kayang magtiis. Ang taong iyon ay wala na. Ngayon ako ay ibang tao, isang mas malakas na tao, isang taong nakakaalam ng kanyang halaga, isang taong tinitigan ang kamatayan sa mata at nagpa siyang lumaban. Hindi lang ako nakaligtas, umunlad ako. Napagtanto ko na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli, upang bawiin ang iyong buhay, upang sabihin na sapat na. Minsan ay tinatanong ako kung namimiss ko si Romel. Ang totoo, namimiss ko ang bata na siya noon, ang anak na inakala kong siya. Ngunit ang batang iyon ay lumaki at naging isang estranghero na may kakayahang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Si Romel na nasa bilangguan ay hindi ang aking anak. Namatay ang aking anak sa araw na nagpasya siya na mas mahalaga ang pera kaysa sa kanyang ama. At bagaman masakit, natuto akong mamuhay sa sakit na yon. Inilagay ko ito sa isang sulok ng aking puso kung saan hindi na ito sumasakit sa akin araw-araw, paminsan-minsan lamang kapag hindi ako handa. Tinanong ako ni Matt minsan kung maaari niyang bisitahin ang kanyang mga magulang sa bilangguan. Sinabi ko sa kanya na desisyon niya yon, na susuportahan ko siya anuman ang kanyang piliin. Nag-isip siya ng ilang araw at sa huli ay nagpasya na hindi. Quote, hindi talaga nila ako mahal, lolo, quote, sabi niya. Quote, ginagamit lang nila ako. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin. Ikaw ang tunay kong pamiliha, quote, niyakap ko siya ng mahigpit ng araw na yon. 2 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon nang unang magsalita si Matt. 2 taon mula nang gumuho ang aking mundo at muling itinayo sa isang mas mahusay na bagay. Si Matt ngayon ay 9 na taong gulang at nasa ika-4 na baitang. Siya ay isa sa mga pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase. Mayroon siyang matalik na kaibigan na nagngangalang Santino kung kanino niya ginugugol ang mga oras sa paglalaro at pagtawa. Sumasali siya sa mga dula sa paaralan. Nag-aaral siya na tumugtog ng gitara. Ako ngayon ay 75 na taong gulang at hindi pa kailanman nakaramdam ng mas buhay. Naglalakbay ako kasama si Matt sa mga bakasyon. Pumunta kami sa Palawan upang makita ang bayan ng aking ama, sa Boracay upang makita ang dagat, sa Tagaytay para sa festival. Pinupuno ko ang aking buhay at ang kanyang buhay ng mga karanasan, ng mga masasayang alaala na maaaring pumalit sa mga masakit. Kamakailan, habang tinutulungan ko si Matt sa isang proyekto sa paaralan tungkol sa mga pamilya, tinanong niya ako, quote, Lolo Ramon, sa tingin mo ba kakaiba ako dahil hindi tulad ng ibang bata ang pamilya ko, quote. Sumagot ako ng buong katapatan, quote, mahal ko, ang mga pamilya ay may iba apos, si ibang hugis at sukat. Ang nagpapamilya sa atin ay hindi ang dugo, kundi ang pagmamahal. At mayroon tayo ang isa apos, si isa, nagmamahalan tayo, nagmamalasakit tayo sa isa apos, li isa. Iyon ang nagpapamilya sa atin ng totoo, quote, umiti siya at niyakap ako. At sa sandaling iyon, alam kong ganap na lahat ng nangyari, ay sulit kung ito ang nagdala sa akin sa sandaling ito. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi laging kinakailangan upang gumaling. Natutunan ko na okay lang naputulin ang ugnayan sa mga nakakalason na tao, kahit nakadugo mo sila. Natutunan ko na hindi ka kailanman masyadong matanda upang magsimulang muli, upang ipagtanggol ang iyong buhay, upang piliin ang iyong kaligayahan. Natutunan ko na umiiral ang mga himala, na sila ay dumarating sa anyo ng matapang na mga apo na sinisira ang kanilang katahimikan upang iligtas ang kanilang mga lolo. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko ang sarili kong halaga. Sa loob ng mga dekada, binigyan ko ng halaga ang aking sarili sa kung gaano ako makapagbigay, kung gaano ako makapagpakasakit, kung gaano ako makapagtiis. Ngayon alam ko na ang aking halaga ay simpleng nasa pag-iral, sa pagiging Lolo Ramon Reyes, isang taong nakaligtas sa hindi maiisip at lumabas sa kabilang panig na mas malakas. Hindi ako isang biktima, ako ay isang survivor, ako ay isang mandirigma, at sa huli ako ay masaya.
Sa mga magulang na nakikinig sa aking kwento, lalo na sa mga katulad ko na ginugol ang buong buhay sa pagbibigay ng lahat para sa inyong mga pamilya, may hangganan ang bulag na sakripisyo. Ang pagmamahal na lumalampas sa paggalang at pag-unawa ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Hindi ninyo kayang kontrolin ang kapalaran ng inyong mga anak sa ngalan ng pag-ibig, dahil ang tunay na pagmamahal ay kalayaan at paggalang. Ito ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya. At sa mga anak na katulad ni Romel na nakalimot sa pinagmulan, ang pagpapahalaga sa pagmamahal ng magulang ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa anumang salapi. Ang pagiging makasarili ay isang apoy na kayang tupukin ang lahat ng pinakamagandang bagay sa inyong buhay. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal ng magulang. Magkaroon ng pananagutan, maging mapagpasalamat, at huwag kalimutan na ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nagmamahal sa inyo. Sa wakas, sa ating lahat sa mundong ito na puno ng pagbabago, mayroong manipis na linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, sa pagitan ng pananahimik at pag-aksyon. Ang kabutihan ay may halaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalino at mapayapang paghihiganti ay isang anyo ng paggising ng moralidad. Huwag maging biktima ng inyong sariling kabutihan. Protektahan ang inyong buhay, ang inyong kapayapaan, ang inyong kaligayahan. At kung kailangan niyong magsimulang muli sa edad na 60, 70 o 80, gawin nyo. Hindi pa huli ang lahat para iligtas ang inyong sarili. Ako ngayon ay nakatira sa Makati City, sa isang apartment na puno ng tawa at pagmamahal. Si Matt ay nasa paaralan, marahil ay nagbibiro kay Santino. Ngayong hapon, pupunta ako sa aking klase sa sayaw. Bukas, pupunta kami sa sinehan upang panoorin ang bagong pelikula ng superhero na gustong makita ni Matt. Sa katapusan ng linggo, pupunta kami sa Ayala Triangle Gardens upang magbisikleta. Ito ang aking buhay ngayon. Simple, maganda, akin. At habang sina Romel at Denise ay nagbibilang ng mga araw sa kanilang mga selda, nagsisisi dahil minamaliit nila ang isang babae na inakala nilang mahina, ako naman ay nagbibilang ng aking mga pagpapala. Bawat araw ay isang regalo na halos maagaw sa akin, at hindi ko sasayangin ni isa sa mga yon dahil nakaligtas ako. At hindi lang ako nakaligtas, nabuhay ako. Talagang nabuhay ako sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 75 taon. Namumuhay ako para sa aking sarili, at walang paghihiganti na mas matamis pa doon. Ang kwento ni Lolo Ramon Reyes ay nagtatapos dito. Sa palagay ninyo, tama ba ang mga naging desisyon ko? Kung kayo ang nasa aking kalagayan, mayroon ba kayong gagawing iba? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa sa inyo. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig o nagpadama ng anumang bagay sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng isang &apos, like &apos, ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod ikaw na ang maging tahimik na ama. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.